Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Mga kapatid sa Kristo, most of us siguro hindi pa ganong kakilala sino po ba si San Blas. Iwan din ako bilang pare, hindi rin ako masyadong na alam ano po ba ang meron kay San Blas at bakit mahalaga po sa ating araw ngayon ang kanyang kapistahan. Si San Blas kilala natin bilang obispo at martir, di ba? Highlights lang po ito. Kapag tinatawag po ay obispo, meron po siyang katungkulan, meron po siyang otoridad, meron po siyang teaching in term of how to encourage ang kanyang mga parishioners, ang kanyang mga pari, ang kanyang mga tao sa buong diocese. Tapos, tinatawag din po natin siya bilang martir. Diba? Isa sa mga pinaka-best na paraan how to encounter ang buhay ni Kristo Jesus, walang iba ay sa pagiging martir. Noong buhay pa si San Blas, meron po siyang kalaban. Okay? May mga ayaw sa kanya. Kaya dahil dito mga kapatid, pinapasok sa bilangguan at pinapatay. No? Kaya para sa atin, bakit mahalaga po si San Blas? Isa lang ang dahilan. Mula sa kanyang kagandahang puso, sa kanyang pagtuturo, ipinakita para sa atin dito ay si San Blas bilang obispo at martir, gusto niya makita na sa pagiging guro o sa pagiging disipulo, kahit kamatayan ang kapalit, sana tuloy pa rin. Kahit may kalaban ka, kahit may enemy sa buhay mo, dalhin mo si Kristo. Kaya nandito tayo mga kapatid upang samahan natin ang kanyang paglalakbay bilang disipulo ni Kristo. At isa sa mga miracles na ipinakita niya para sa atin ay blessing para sa ating kahilingan. Kasi pinagaling niya ang isang batang lalaki dahil may sakit po siya dito saan po? Sa lalamunan. Diba? Kaya kahapon, sa parokya ko, di ba, blessing of the candles kahapon. Kasi sa Sunday, last Sunday sabi ko, bukas, Lunes, magdadala kayo ng kandila. Tapos kanina sabi ko, bukas po ay blessing of the throat, kaya magdadala po kayo ng lalamunan. Ngayon, tingnan natin po, ano po ba ang pinaka-best na ipinakita para sa atin ni San Blas? Bakit, Father? Kasi ang tanong nila, ano ba ang meron? Okay naman yung throat natin, okay naman yung lalalamunan natin. Bakit ba? Bakit isa-celebrate po natin ang kanyang kapistahan sa araw na ito? Siguro, yan ang tanong natin. Kasi kapag hindi ka uminom ng fundador, mga lason, okay na okay ang ating mga lalamunan, wala naman problema. Pero ang turo para sa atin dito ay si San Blas ay isa sa mga santo na gusto niyang ipakita para sa atin yung maliliit na bagay o yung ang ating mga sakit, yung ating mga karamdaman ay talagang misteryo. Okay? At ito din po ay turo ng simbahang Katoliko. Kahit kaya natin lakarin, kaya natin takbuhin ang mundo upang hanapin natin ang mga doctors, ang mga nurse para gumaling tayo. Pero huwag natin kalimutan, si Kristo pa rin ang tunay na gamot para sa atin. Kasi minsan po, ayaw natin ma-realize na saan galing ang ating mga karamdaman. Bakit may sakit tayo? Bakit ganito tayo? No? So matiwala ba tayo? Si Kristo po ba ang tunay na gamot? Yes? Okay. So pagkatapos ng Mass, tatapon niyo yung mga maintenance nyo. Ha?
yung mga gamot. So, hindi na kailangan pumunta sa hospital, no need nurse, no need doctors, so si Kristo lang. Ganun po ba? Sigurado ba kayo? Hindi ganun po ang konsepto natin ngayon, mga kapatid. Diba? Kaya, ang hamon para sa atin dito ay, bakit may karamdaman tayo? Bakit tayo may sakit? At bakit kailangan ng blessing ng Diyos? Ang turo para sa atin dito ay, ang buhay natin ay misteryo. Ano man ang nangyari sa ating buhay, ay si Kristo pa rin ang reason. Okay? Minsan, medyo malabo po itong konsepto. Pero, ayon sa mga theologian, sabi nila, kapag may sakit ka, hindi mo lang iniisip ng agad-agad na, sige, punta tayo sa mga marurunong, punta tayo sa hospital. Pero isa sa mga tanong doon ay, kumusta po ang prayer life mo? Diba? Alam ko po, I notice some people's mahina ang katawan, pero malakas siya sa taas. Mataba ang kanyang puso. Kahit ganun siya pupunta sa simbahan, okay na okay. Diba? Kahit meron siyang bumubukol sa likod, pero alam na alam niya, dito lang ako kumuha ng power, Father, dito sa simbahan. Imagine, mga kapatid sa Kristo. Diba? Sa tingin natin, parang impossible. No? Pero alam na alam niya, yung galaw, yung movement ang kanyang katawan. Kaya ito po ang blessing ni San Blas para sa atin. Yung mga maliliit na bagay, huwag mong isantabi si Jesus. Okay? Kaya tinuturuan tayo ngayon, kung may sakit tayo, even po sa kamay, lahat. Kasi si Kristo po ang may-ari ang ating katawan. Okay? Sa kanyang galing, itong buhok. Sino bang pwedeng gumawa ng buhok? Taas ang kamay. Hindi natin kaya. Itong kukus sa kanyang galing, lahat ang ating faculty mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung may problema ang ating katawan, sabihin natin, sino ang may-ari? Walang iba kundi si Kristo. That's the logic. Okay? Kaya ang tanong, para saan ang mga gamot? Okay. Para saan? Para saan po? Ayaw kayo sumagot. No? Ang gamot para sa atin, mga kapatid sa Kristo, ito po ay instrument sa pagpapagaling. Hindi naman sinasabi ni Kristo, ay, hindi na kailangan ng gamot. Pero ang sabi niya para sa atin, there are so many ways how to encounter ang aking power. Sa pamamagitan ng inyong mga kasama, ang ating mga pamilya, mga doctors, siya po ay kamuka, katulong ni Kristo para sa atin. Okay. Tingnan natin sa ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid sa Kristo, may connection po, di ba, ang kapistahan ni San Blas para sa atin. Binigyan ko kayo, yan ang statement ni Kristo para sa kanyang mga apostoles, upang magpalayas ng mga deponyo, magpagaling ang mga may sakit. Diba? Total ngayon, okay na okay tayo. Pero, hinahamon tayo ni Kristo ngayon, kung ikaw ay wounded person, kaya mo ba upang maging healer sa inyong kapwa-tao? May sugat ka, may sakit, may karamdaman, hindi maganda ang inyong katawan. Kaya nyo po ba rin upang maging instrument ng kaligtasan o kagalingan para sa ating kapwa? Yan ang tanong para sa atin. Ako bilang pare, mga kapatid sa Kristo, minsan ayoko na sabihin, ay sorry po, pagod ako. Kasi ang turo para sa amin, mga misonero, even po mga madre, pagpari ka, 24 hours gising, kahit anong oras. Diba? Hinahamon tayo ni Kristo ngayon sa pamamagitan ng kanyang statement para sa kanyang mga apostoles. Ito na ang inyong blessing. Gawin mo ito. Humayo kayo.
Kasi nasa iyo lahat ang blessing. Ano man ang kailangan ninyo sa inyong paglalakbay, I will provide it. Kaya dahil dito mga kapatid kay Yesu Kristo, dito na tayo. Tingnan natin saklit. O i-memorize mo muna natin ang ating sitwasyon sa buhay nyo. Bilang pare, bilang madre, bilang pamilya. Ano ba ang problema ko ngayon? Yung katawan ko o yung faith ko? Yung katawan, kaya natin puntahin sa mga doktor, sa mga kasama natin. Pero paano pag may sakit, yung may sakit po ang ating pananampalataya? Hindi masyadong maayos, hindi masyadong malalim. Diba? Talagang makamundo tayo. Wala naman ibang gamot doon. Okay? Kaya mga kapatid kay Yesu Kristo, sa pamagitan ng halimbawa na ipinikita ni San Blas para sa atin, tinuturuan niya tayo ngayon na tayo po ay magiging healer para sa ating kapatao. It doesn't matter mabigat, mahirap ang ating mga kasama, pero ang sabi niya para sa atin, meron ka ng power sa pagpagaling mula sa ating Panginoong Diyos. Kung meron tayong gamit, meron tayong pagkakataon upang ipakita natin ang kagalingan at kaligtasan para sa ating kapatao, ibig sabihin, marami tayong mga doctors sa buhay natin. You can provide, you can improve yourself with your own power mula sa ating Panginoong Diyos. Minsan kasi, pag mahina tayo, ano ang nasa isip natin? Father, tulungan mo ako. Malapit na ako. Father, tulungan mo yung nanay ko kasi mahina na siya. Pero unang-una, kami po, ang turo ng aming mga profesor noon, habang nandito pa tayo, may lakas pa, doon po ang kumuha ng power. Ano po ang secret doon? Ikaw po ay isang tao na may faith, na may connection sa ating Panginoong Diyos. Ang inyong prayer, ang inyong statement para sa inyong katawan, para sa inyong buhay, ay needed talaga ngayon para alam nyo, kaya ko yan, kaya kong gawin. Di ba? Laban natin ang challenge sa buhay. Kaya mga kapatid sa Kristo, ito po ang lastly na ipinakita ni San Blas para sa atin. Meron bang himala sa buhay mo? Sa tagal na ating paglalakbay bilang Katoliko, did you notice special experience sa buhay mo? I'm the loved one. I'm the healed one. Pinagaling ako ng Panginoong Diyos. So willing naman ako upang ipakita sa ating kapwa, halika kapatid, tuturuan kita. Tulungan kita. Ito po ang dapat natin gawin sa araw na ito. Kaya mga kapatid sa Kristo, pinasalamatan natin si San Blas dahil binigyan niya tayo ng isang magandang halimbawa sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Hali tayo at bigyan natin ng chance para sa ating kapatao upang matikman nila ang kagalingan at kaligtasan. Amen.